Maayong adlaw. Dili tanan adunay igong kahigayunan aron makapakonsulta sa doktor, ingon man ang magpalit og tambal. Ang atong medical mission tubag sa ilang panginahanglan. Thank you very much, Carlo Nograles, para sa tambal nga libre nga mong gihatag. Pasalamat migdako kay Congressman Carlo sa mga tambal na gipanghatag niya sa MUA, sa tanang taon na gipangtabangan niya karong adlaw. Pinaotwanta nga magpadayon kini hangtod-sangtod ang maong matang sa tabang sa atong pinalanggang congressman. Padayon ang atong pag-alagad kini si Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Kalambuan, Talakmana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kidatibukan. Kalambuan, Talakmana. Davao, Mindanao, Magatlaw, Saudi Chato, sa kalambuan dalatanan nga matod sa mga importanteng impormasyon. Mga isyu butang lungsod nun nga ikaw kitang tanan adunay kalambigitan. Busa ba kami diri sa atong tulumanon, inyong tulumanon, kalambuan daratanan. Wa ko magidusara, akong kapartner, siyempre, Rafi Bermejo. Daghang salamat, Salds. Sama sa gihapon mga kaigsunan, kaninyo higala Rafi Bermejo, mayang adlaw. Atong dinapit nga bisita diri sa atong kalambuan daratanan, pinalangga sa katawang diri syudad sa Davao, First District Congressman Carlo Nograles. Maayong adlaw kanimo Zaldi, kanimo Rafi, ug sa tanang mga taga Davao, maayong adlaw niyang tanan. Okay, salamat Congressman Carlo Nograles. So, Raf, unsa kaya itong mga isgutanan karong mga panahon na at least aware og sa gyud ang katawhan, labi na sa itong mga televiewers, mga tigpaminaw sa itong kalambuan ratan. Una sa tanan, Salds, sa atong isgutan, siyempre mga itagkasayuran sa atong pinanggang congressman, unsa na yung mga panghitabo diya sa final year sa 15th Congress niya ato sang isgutan, hapit ng pinili ay Salds, no? Isgutan sa nato ning unsa kining National Unity Party in UP. Unya katulo siyempre atong ibat-bat sa Dakbayan sa Davao unsa kining mayong balita nga gidalan ni Congressman Carlo, no, diha sa atong Hall of Justice, no, sa Dakbayan sa Davao. Ug siyempre sugutan nato unsa kining mga nagpabiling mga kontrobersyal nga mga balaod nun sa atong kongreso ug siyempre mga pangutana sa barangay. Charles. Okay, Raf, ako na yung pasupot ng mga pangutana ngadto kang Congressman Carlo Nograles. Kining Congressman kasamtangan nagasesyon karon ang Kongreso og daghan ang gustong makisayod kung unsa ang gikabisihan sa mga congressman o mga kongresista diya sa final year sa 15th Congress. Well, siyempre, ang budget ang pinaka number one priority namo. Gani, nagsugod namin sa among budget hearing August 1. So, August 1, diha magsugod man gyud na sa presentation sa DBM kung unsa ang holistic picture sa budget sa ato pa ang summary sa makita namo sa budget. So, August 1 nagsugod pero kabalo ka Zalds, ang nahitabo before August 1 puros lang RH bill ang among gihisgutan. So, gikan sa pagsulod namo Monday, RH bill ang pinag-usapan, Tuesday RH bill na sad. Wednesday wala na take up ang RH bill tungod kay grabe ang ulan diha sa Manila. So nag-cut short ang among session. Pero nagsugod na sila dito sa budget hearing. Pero ang dito lang na nag-interpolate sa budget was only Rufus Rodriguez. So nakuha niya ang Monday, ang Tuesday for the RH bill interpellation. Unya wala siya naka-chance na mag-RH bill interpellation Wednesday tungod lagi sa panahon. So pero kanang RH bill, amo naman na siyang pagbotohan karong August 7. So tingali ang sunod na lang pod na mga priority bills na among itakel is hopefully ang Freedom on Information, ang antitrust bill, and ambot kung naapay chance sa kining charter change. Pero for the whole month of August, ang tutukan gyud namo ani is ang kining budget for 2013. Pero para lang masayod ang tanan,
pag budget ang among pag kining akong ginastorya na budget ang among ginahisgutan, naalang na siya sa committee, naapa na siya sa committee level. So sa ato pa, naapa na siya sa Committee on Appropriations. Unya, amo lang ginagamit ang kining Committee on Appropriations as our venue aron makapangutan nami sa mga different agencies and secretaries of the different departments regarding dito sa budget. So committee level pa lamang ang discussion. And when I'm talking about committee level, morning and afternoon na siya. And then ang among plenary session 4 o'clock onwards manggod. So buntag alas 9 magsugod hantod alas 4 puros committee deliberations na siya dito sa Committee on Appropriations. So nakasalang dito ang lain-lain mga ahensya sa gobyerno, mga lain-lain mga departamento. So like next week ang among hisgutan, ang among interpolate, ang among questionon dito sa Committee on Appropriations would be Department of Energy and ang DNR ana. So every week na ami set na schedule. So morning and afternoon diha mi sa Committee on Appropriations to talk about the budget. Isa-isa ho namo ang budget. Then pag abot sa alas 4, pwede na mi mag-plenary session. Magsugod na po ang plenary session. So pwedeng ma-simultaneous, no? Kay nagapunta naman gud sila, kung budget ang inyong ginahisgutan, ngano makasingit lagi ang RH bill karong August 6 o August 7. Tungod lagi kay ang budget deliberations namo morning, afternoon, hantod alas 4. Then pagpatak sa alas 4, plenary session ang mini ana. Pero usahay mag-simultaneous na siya. Kay usahay kung init kayong discussions dito sa sa Committee on Appropriations sa usa ka department, bisan magsobra sila sa alas 4, alas 5, alas 6. Pwede lang gihapon mag-ongoing ang budget deliberation dito while naga-plenary sessions pud mi. So naay tendency usahay mag-simultaneous kana siya. Sayod mi sa kadaganon sa iskutan diya sa Kongreso, Congressman Carlo Nograles. O siyempre, may nato nga ang budget mo ay nanaguna isip prioridad. Ayun ba mo, Congressman Carlo Nograles, isip Assistant Majority Leader nga ang 2013 budget maandam na una mahuman ang tuig? Nami schedule, no? Ang among schedule is this whole month of August budget deliberations dito sa committee level, sa Committee on Appropriations. So dapat matapos gyud namo kining tanan namo mga pangutana, kining tanan namo mga concerns, ang tanang ahensya sa gobyerno gikan sa DepEd, sa DNR, sa Department of Labor, sa DPWH, sa Office of the Vice President, sa Office of the President, sa Judiciary, kana sila tanan dapat matapos namo ang deliberations, ang questioning, ang mga pagpangutana namo sa committee level by August. So dapat at the end of August tapos na mi diha. Na-schedule na dapat namo ang tanan-tanan. Sa tanang ahensya sa gobyerno dapat ma-schedule na sa tanan. Dapat by August tapos na mi. Kay para pagpatak sa September, ma-report na siya sa plenary. Unya, dito na po sa plenary namong hisgutan ang budget. So, naay duha ka levels na siya, no? Sa Committee on Appropriations, ang among gina-question dito ang mga department secretaries ug ang mga heads of agencies, heads of bureaus. Kami ang nagapangutana. Kami ang ka-question. Sila ang naga-atubang sa committee level. Pag abot sa September, once ma-report na siya sa Committee on Appropriations, ma-report na siya dito sa plenary, na siya sa floor, dili na mga heads of agencies or departments ang among gina-question diha. Ang among i-question na pod ang nag-sponsor sa budget, which is ang committee chairman sa Committee on Appropriations, which is si Congressman Jun Abaya. Apil ang iyang mga committee vice chairpersons. So, dito sa plenary, wala kay makita mga heads of agencies or secretaries diha, kay ang magdebate na, ang mag-interpellate na,
ang mag-question and answer na diha will be congressman to congressman. Mao na siya. So, lain ang level sa committee, lain po ang level diha sa plenary. Congressman Carlo, nagkaduol ang atong eleksyon, no? Sa tanaw nimo magkakurong pa kaha ang mga kongresista, no, des kongreso aron matutukan kining pipila ka mga importante kaayo nga mga balaod no. Balikan ako sama pananglitan ning reproductive health bill, ang Freedom on Information bill, ang charter change ug ang uban pa, Congressman Carlo. Mao man gani na makita nimo murag giarangkada na ang tanan. Di ba? Paspas So, paspas na kayo, no? Mabasa nimo sa mga mantalaan, madungog nimo sa radyo, makita nimo sa mga news report sa TV na ginahisgutan na ang charter change, na ang reproductive health bill pagkabotohan na, and then kining freedom of information sub. Ang schedule diha sa freedom of information, kinihanlan ma-report out na siya sa Committee on Public Information also on August 7. Sabay diha sa pagboto namo sa RH bill. And then, katong sa charter change, kung nakabalita mo, nag-ingon ang presidente na give me 2 weeks. Kay tagaan na akong 2 ka semana ang akong economic managers, ang akong economic team to study the proposal sa charter change. So, the reason why ginapaspasan na ning tanan is because sa ita, na pagpatak sa October, filing na siya sa Certificate of Candidacy. So, kinihanlan, bisa ng budget, dapat matapos na namo by September. So, doon na yung kining ginatawag na time frame. Limitado ang atong time frame. Gikan karon up to the end of September, mao na siya ang among time frame. In fact, sa among schedule sa Kongreso, pagpatak sa September 21, mag-recess me or na-adjournment of session sa September 1. Why? In preparation dito sa pag-file. So, tagaan og panahon, by September 1, mag-recess mi kadyot, kay mag-filing naman og Certificate of Candidacy ang mga kongresista. Pag after October 5, I think October 9 or October 8, balik na po mi sa session. So, we understand the reality. Kunya, ang realidad lagi is, we only have basically up to September 21 para matapos ning tanan. That's why, kita nimo ang news karon very active. Tungod kay sunod-sunod ang mga balita, no? RH, charter change, FOI, niya karon kining antitrust sad. Although ang focus karon kining tulo. Okay. Sama sa akong naingon, Congressman Carlo, nga murag nagkainit na ang isgutan ng politika sa nasod, no? Busa medyo dalikyatan lang po nato ni gamay sa pag-isgot ng National Unity Party o NUP. Sayod mi nga miyembro ka sa maong partido, ug sa di pa lang dugay inyong gipili si party chairman si Speaker Belmonte. Ang among pangutana nganong si Speaker Belmonte man nga naaman siya sa Liberal Party, Congressman. Una sa tanan, gipili na mo siya isip honorary chairman. Okay, honorary chairman. So medyo nagkalitoan dito sa mga balita na ang wala nila gi-appeal dito ang word na honorary. Kay gi-appoint na mo siya isip honorary chairman. Actually, gi-alok na mo siya na kung muyon ba siya na himuon na mo siyang honorary chairman, kaya ang among chairman karon is si Pabling Garcia, si Congressman Garcia. Uyon ba siya na mahimo siyang honorary chairman? Isugot man siya. Now, i-explain na ako ngano. Ang NUP manggod, gihimo ni siya particularly to support the speakership of Sunny Belmonte. So that's the reason why nagtukod mi og partidong NUP. Because the primary concern at that time was to gather the votes in support of Congressman Sunny Belmonte as Speaker of the House of Representatives. So, mauna siya ang naitabo. So, it was but fitting nga among ialok, no? Alokin namin si Speaker Belmonte na isip siya man ang instrumento ning tanan, siya man ang among inspiration sa pagtukod sa NUP. Kung gusto o musugot ba siya nga mahimo siyang honorary chairman sa NUP. Niya, nisugot man po siya. Right now, I think he is currently vice chairman of the Liberal Party. And then, we ask kung pwede siya mahimong honorary chairman sa NUP. Sugot man siya. So, now he is also honorary chairman
diha sa among partidong NUP. Okay, salamat Congressman. Sa kasamtangan, 34 ka membro, adunay 34 ka membro ang NUP. So, dili ni gamay nga partido, Congressman Carlo. Unsa pa bang laing partido nga adunay susama kadaghan og membro o kaha gamay ra pud og membro aduna kabay kasayuran, Congressman? Sa House of Representatives, sa ako naibawaan, ang pinakadako diha is, of course, ang liberal. Liberal. I think liberal has about 75 members of the House nga miyembro sa Liberal Party. Ang sunod diha is ang Lakas. Ang Lakas is actually divided, na split na siya sa duha. Na ay Lakas nga nagsuporta kang Speaker Belmonte, unya na ay Lakas nga nagsuporta kay Congressman Lagman for Speaker. Kay Speaker Belmonte, I think ang Lakas na nag-support kay Speaker Belmonte is about 33, kung wa ko masayo. And then, ang nagsuporta diha sa kay Congressman Lagman is 18. So, mo na siya. Unya, ang sunod, kami, ang NUP. Then, ang sunod is NPC, which has about 33 members na sa House of Representatives. So, 33 ka congressmen. Then, ang sunod is ang Nationalista Party, which has about mga 22 or 24. Not very sure sa numbers, no? Pero murag ingon ana 22 to 24. Human ang PDP Laban, which has about 4 to 6 members. Then, ang Partido ng Masang Pilipino that has 4 members. And then, ang sunod na diha is ang KBL na nay usa ka miyembro. Unya ang LDP na dunay usa pud ka miyembro. And then, party list ng uban. So, mao na siya ang composition sa House of Representatives. Kay si Speaker Sunny Belmonte man ang leader sa NUP. Pasabot ba kini nga ang NUP nakaliyansa sa Partidong Liberal ug lain pang partido nga alyansa sa LP sama sa Nationalista Party ug Nationalist People's Coalition, Congressman? So, si Speaker Belmonte karon una sa tanan, honorary chairman siya. And of course, ang NUP karon ang action karon, ang ginahimo karon sa NUP is gusto siya makig-align sa LP. No? Kay naturally, syempre, kung asa si Speaker Belmonte, dapat dito pod mi. Dito sab mi, di ba? So, kung si Speaker Belmonte is nasa LP, nasa Liberal, syempre, ang NUP sad dito pod mag-gravitate. Di ba? Pero ang NUP lamang, ang diferensya niya ang kalainan niya sa NPC ug ang NP is wala mi senatorial candidate. Di ba? So, mapansin nimo ang pronouncements karon gikan sa Malacañang is na ay join forces ang LP, ang NP ug ang NPC. So, sila nag-join forces. Pero ang pag-join forces nila, ang coalition nila, is based dito sa common senatorial lineup. So sa ato pa, na ay kining unity lineup ang tulo ka partido. So na ay mga miyembro sa NPC, na appeal dito sa lineup nila sa senatorial ticket, na po yung mga miyembro sa NP, nga appeal po dito, and of course ang LP. Kami sa NUP, wa mami senatorial. So, dili kayo ni mo makita nga appeal siya dito sa wala kang wala kang marinig na nakasama kami sa coalition, di ba? Kay wala mi senatorial lineup. Unya maupod ka na ang pronouncements, ang kining mga kasamtangan, kining mga current na mga announcements sa palasyo karon is nagkasinabot na sila sa senatorial lineup. So as far as the coalition is concerned, planchado na siya. Ang problema, pag-abot sa lokalidad. Pag-abot sa mga local politics. Kay, siyempre, dili malikayan nga sa usa ka lokalidad, naay mudagan na LP, unya naay kontra nga NP. Or naay dagan na LP, unya naay po siya kontra na NPC.
or na ay I don't know kung na LP, NP ug NPC na pareho naglaban-laban diha sa usa ka pwesto Sa lokal. No? sa lokal. So sa national, walay problema. Planchado ang senatorial lineup, nagkasinabot sila. Ang dynamics diha is pag-abot sa lokal. Pag-abot sa lokal, siyempre, dili malikayan because of local politics. Although na coalition, basing na ay mga certain areas na magbinangga ay ang pipila ka mga kandidato bisan na ay coalition. Maupod na ang pwedeng mahitabo kung ma-appeal po ng NUP karon diha sa coalition. So, pag-abot diha sa lokalidad, basin na ay NUP, na ang iyang kontra is LP, or NUP na ay kontra na NP, na ay NP na ay NUP na kontra NPC. So, pag-abot sa local dynamics, murag dili pa kayo clear. But, gina-work out pa karon. So, between now, August, up to filing sa October, mauna siyang window of opportunity nga planchahon bisan pag-abot sa local level. But right now, gikan sa national, diha na sila paingon sa local, ginaplansya na nila ang tanang mga dynamics diyan sa local. But of course, dili malikayan na pag-abot sa local, it won't be a very dili kayo planchado, dili tanan areas planchado. Na yung mga areas na planchado, na yung mga areas na dili planchado. Okay, straight question, Congressman Carlo. Andam na ba ang NUP makigrambulan karong 2013 election? Yes. Actually, gina-prepare na namo tanan. Gina-prepare na namo ang among mga miyembro. Gina-andam po namo ang mga gikinihanlan. In fact, naanay mga website, naanay mga papeles, naana tanan, naana ang headquarters, naana ang among secretariat, naana ang mga logistical support. Everything is being prepared right now kay hapit naman. Okay. Adto ta sa line natong hisgutanan, Congressman Carlo Sayadming, ando na kay mayong balita alang sa pagpalambo sa atong judikatura dinhi sa Dakbayan sa Davao. Unsa kadto, Congressman? Yes, mapasalamaton kayo ta, no? Actually, we're very thankful, no, na ang Senado nag-approve na sila sa atong House bill. Nag-approve sila sa ilang version, sa ilang Senate bill, granting additional regional trial courts para sa siyudad sa Davao. So last year, sa House of Representatives, na-pass na namo on third reading ang bill na to, seeking to add 3 additional regional trial courts para sa siyudad sa Davao. So last year to, 2011. And then just this July 24, kung ako masayop, ang Senate, gi-approve po nila ang ilang version of the bill. So right now, ang nitabo is this week, ang akong ihangyo sa House of Representatives is kung pwede, i-adapt na lang nila diretso ang version sa Senate para dili na may kinahanglan mag-bicameral. Kaya kung mag-bicam pa may basing malangan pa. So kung diretsahan namin i-adapt, it will now be passed to the President for his signature. So para sa lalong madaling panahon, magkaroon na taog legislation adding 3 ka additional regional trial courts para sa siyudad sa Davao. Congressman Carlo Nograles, unsa may nakapaghat kanimo ba nga aron nga ipasa ang House Bill 4512 aron nga madugang naging tulo ka laing korte ang ato nga siyudad sa Davao? Maingon ba nato nga kulang ba taghuwis o ga courtroom sa siyudad sa Davao, Congressman? Actually, Zalz, mao ni ang gi-promise pod nako sa una pa. Sa una pa. Chief of Staff pa ko, amo na ning gi-try na i-pass dito sa House of Representatives, pero tungod kailangan na kaayo, gamay na lang kaayong oras ang nabilin, wala gyud namo na fast break kini siya. Pero katong pag-abot sa kampanya, mao kini sa usa sa mga akong gi-promise, no, sa atong legal community na dugangan lagi ang additional regional trial courts ang siyudad sa Davao. Particularly diha ang drugs courts nato. Kay kung moadto ka karon sa Maa City Jail, kadaghanan sa mga pending cases diha is related sa drugs. Drugs-related cases kana siya. So whether guilty man na or innocent man na, ang point is, dugay na kaay na sila naghulat diha. Dugay na kaay sila nakadetain diha. Na uban, siyempre mo, ingon nga, inosente sila, na-frame up sila,
or walay ebidensya, etc., etc. Pero pila na katuig sila naghulat sa hustisya. Unya, mabiktima sa ana po ang ilang ginasulti na, dugay na po na sila nagahulat. Ngano, tungod kay diri sa syudad sa Davao, actually, previously there was one drugs court. Unya, nagkaroon og another drugs court, pero dili siya concentrated sa drugs cases. Murag gatabang lang siya dinhi sa katong regular drugs court nato. Human, ang nitabo is nag-retire ang judge, so nabakante siya. So, siyempre, medyo bugat po ang load nining ikaduhang drugs court. Pero karon, I think naanay na-appoint na judge. So, duha ka judges na. I think branch 9 and branch 13, kung wa ko masayop, ang gahandle sa drugs cases. But even then, lisod kaayo tungod sa caseload. Daghan kaayong mga kaso, lisod kaayong kining pagpapaspas sa administration of justice. So, ang tanan nag-iingon, ang prosecutor ni hangyo, ang mga judges ni hangyo, ang atong mga abogado ni hangyo gyud na kung pwede dugangan nato ang drugs court sa Davao City. So sa mao ni ang gi-file na ako primero, nag-file ko og additional 2 drugs courts. Human ang family court sab nato ni hangyo sad na kung pwede dugangan po ang family courts. So additional 1 ang recommendation nila. So ni-file pod ko og additional 1 family court. Pero mahitabo di ay diha, Zalds, is pag-file nimo ni ana, dili di ay nimo pwedeng, ang pwede lang di ay mag-designate is ang Supreme Court. So ang nitabo karon ang resulta is wala sila magsulti na drugs court na or family courts, basta 3 additional regional trial courts. So karon kinahanglan hangyoan nato ang Supreme Court na i-designate nila as 2 drugs court and 1 family court. So basically ang nitabo ani is gidugangan nato ug tulo ka korte na siya, kay ideally ang gusto natong mahitabo is 2 additional drugs courts and 1 family court. Kay para mapaspasan ang caseload, mapaspasan ang administration of justice ug dakong tabang kaayo kini na madugangan. Imagine there are 2 more new courts that will handle the cases. Mabawasan ang caseload sa duha ka existing and then paspas na ang pagpadagan ni ana mga kaso karon, ang pag-hearing, ang pag-desisyon, tanan-tanan. So hopefully makatabang kinig dako sa speedy resolution of cases diya sa Hall of Justice. May tabuan na sa ang akusado usahay mas daghan pag katong iyahang paghulat dito sa prisuhan no kaysa iyahang sentensya. Tinuod na siya. Labi na kung inosente, luoy pud kaayo. Luoy kaayo. 5 years ka naghulat sa imong sa hustisya. 5 years ka unya inosente di ay ka. Inosente So di ay. medyo mao na ang lisod. I-reserve lang imong mga dugang pangutana Salz no. Tagaan sa natong oras ang atong mga pahinom do. Mag-break sa tayo maghawa, balik ta dayon. Kalambuan, Dalatana. Maayong adlaw. Dili tanan adunay igong kahigayunan aron makapakonsulta sa doktor, ingon man ang magpalit og tambal. Ang atong medical mission tubag sa ilang panginahanglan. Thank you very much, Carlo Nograles, para sa tambal nga libre nga mong gihatag. Pasalamat migdako kay Congressman Carlo sa mga tambal lagi panghatag niya sa mua, sa tanang taon lagi pangtabangan niya karong adlaw. Minaotuan ta nga magpadayon ni kini hangtod-sangtod ang maong matang sa tabang sa atong pinalanggang congressman. Padayon ang atong pag-alagad kini si Congressman Carlo Nograles para sa Tatak King. Kalambuan, Dalatana. Balik ta sa itong programa ang Kalambuan Dalatanan. Salz, atong balikan itong imong mga pangutana kalabot ni ining House Bill 4512. Go ahead, Salz. Ang imong House Bill 4512, Congressman Carlo Nograles, kiaprubahan sa Kongreso niya ito binabayang tuig bulan sa Mayo. O ang Senate counterpart ni Senate Bill 2958 na aprubahan do sabdi pero magdugay itong July 24. Human, milabay ang sobra o sa katuig. Nganong nabtan man ni og sobra tuig sa Senado, Congressman Carlo?
Paspasan na siya, Zads. Sa lagay na yan. De, pero actually, paspasan na siya relatively tungod kay, siyempre, na-impeachment good. So, medyo na-delatar po siya. Na-apektuhan po siya dito sa impeachment. So, at least, pasalamat ta na after the impeachment, ipaspasan man po nila ang pagpasar ni Ana. So, pasalamat lang gihapon ta. Medyo naabtan og usa ka more than 1 year, but at least napasa din sa Senate. Okay, Congressman Carlos, sayod ang katauhan nga ikaw tong nagpaluyo o nagasuporta sa tanang mga kalambuan nga naitabo diya sa atong Hall of Justice, no? Appeal na tong IBP building, kining in fact pati gani sa ilahang mga ginahimong sports activities, no? Imong ginasuportahan. Pasabot ba ni Congressman nga imong paborito ning maong field of Well, actually, to be fair, no, katong sa IBP building, katong sa Hall of Justice, kay Airpats to, kay Papa to, kay Speaker Nograles to siya. So, and then, ang akong contribution is kining sa bagong regional trial courts. Pero tinuod ka na, no, kay abogado man si Papa, si Speaker, niya ako, abogado man sab. So, syempre, ang bias gid namo is dito sa among profession. sa legal profession? Sa legal profession na siya. And of course, tungod kay nagkinihanan pud og suporta ang atong Hall of Justice, ang atong mga huwes, ang atong mga prosecutor, ang atong legal community nagkinihanan mo pud og dakong suporta. And usahay, di mo pud malikayan na gamay lang pud ang makuha nilang suporta gikan sa budget pud sa Supreme Court, limitado sab kay entire nation guna siya. So, kami sa among murag amon na ning contribution dito sa among legal profession. Okay. Lain pangutana Congressman Carlo, no, sa pudang tanan, no, nga daghan pa ang mga kontrobersyal nga mga balaod nun ang nakabinbin pa diya sa Kongreso og magpabilin kini siyang kontrobersyal hanto dili kini aprubahan sa Kongreso o kaya ilang ibasura ang maong bill, no. Unahon nato ning reproductive health bill. Pagabutuhan na ba ang arts bill sa di madugay, Congressman? Karong August 7, ang vote actually nga mahitabo sa Agosto 7 is i-move nila to terminate debate on the RH bill. Okay. So, ang vote dyan is may motion to terminate debates. Bisan pa na dunay 30 pa ka mga kongresista diha ang wa pa mag-interpolate o wa pa sila matapos sa ilang interpolation. So, klaruhon nato ni. Ang motion to terminate the debate is, actually, ang usapan dyan is, kung manalo ang motion to terminate debate, proceed na siya sa voting proper. Sa ato pa, wa na discussion, wa na interpellation, wa na debate. Butuhay diretso. Di pa. May period of amendments pa na. Okay. Which is, dali lang na kayo na. Kay mo yung lamang po ng mga sponsor na, no, we will not accept any amendments. Ano naman na kadali, di ba? So, after that, mag-voting na sa second reading, then mag-proceed na sa voting on third reading. Mao na siya. Now, if the vote is no, murag no to the motion, or we oppose the motion, sa ato pa, magpabilin ang interpellation. Magpadayon ang interpellation. Pero, ang inside story diha is ang usapan na kung daog ang motion, diretsahan ta sa pagboto sa RH bill. Apan kung mapildi ang motion, di na nato hisgutan ning RH. Kay ang senyales para sa leadership, murag test vote kini. Ang senyales para sa leadership is kung modaog ang motion, daghan ang gusto sa RH, daghan ang pro RH. Pero kung mapildi ang motion, mas daghan ang supak sa RH. So, for all intents and purposes, kining pagkabutuhan namo sa August 7, bisan pa man ang title ni ani is Motion to Terminate Debate and Interpellation. For all intents and purposes, mauna ni ang boto. That's why makita na nimo na grabe na kaayo ang debate sa RH o grabe na pud kaayo kining
pag-gather og forces kontra or supak sa RH o pro RH. Ang pro ug antay karon nagkainitay na. Because for all intents and purposes, bisan motion to terminate kini, mao na ni ang boto. Kay kung daog sila sa ilang motion, that means that mas daghan ang pro RH. Pero kung mapildi sila, they will take that as a signal na mas daghan ang supak sa RH, mao nang di na nila ipadayon ang pagboto sa second reading o third reading. Okay. So, that's why kinahanglan klaruhon nato kini. Kaya uban ingon sila, dili motion lang man na to terminate debate, dili pa man na ang motion sa RH. No. For all intents and purposes, mao na ni siya ang showdown. Okay. Kabahin gyapon sa RH Bill Congressman Carlo Nograles. Sayod ang tanan nga ang mga pahimangnos simbahang Katoliko nga ngadto gani sa ilang mga sakop nga supakon gayod ang RH Bill. Sa imong tan-aw makatigom ka kini og igong kusog ang pahimangnos simbahang Katoliko aron nga ikonsidera sa Kongreso nga ibasura lang ang reproductive health bill. Ang ginabuhat karon sa simbahang Katoliko is what you call freedom of expression. Freedom of religion. Freedom of association. So, pag-express, free expression, mao ni ang mga freedoms nato, mao ni ang atong mga karapatan, mao ni ang atong mga katungod, mao kini ang atong naa sa Bill of Rights nato. So, ang ginabuhat karon is just an expression. Gina-express lang nila nga supak gyud sila, hindi gyud sila gusto ani, ug syempre dala na pud ang pagkumbinse sa uban, labi na ang mga undecided. Pero pag abot dito sa botohan, each and every congressman will vote according to his conscience, according sa iyang pagtuo, according sa iyang pag-appreciate sa mga argumento, according sa iyang pag-appreciate sa tanang mga nadungog niya dito sa interpellation, tanang mga nabasa niya, ang tanang information na anaa sa kanya, and everything. So, whether or not maka-influensya na siya, well, everybody is trying to influence everybody. Ang mga pro-RH, naapod na sila yung mga ginabuhat na mga ways of convincing. Ang mga anti-RH, naapod na sila yung means and ways of trying to convince. Because, karon mao na ni ang showdown karon. Padaghanay na natatag boto ani kung kinsa ang mga kongresista nga uyon o kinsa ang kongresista na di pud uyon. Trending. So, so August 7 crucial vote gid kini siya. Dayag nga nanawagan si Presidente Noynoy Aquino nga kinahanglan pagabotohan na gyud ang RH Bill. Congressman Carlos, imong tan-aw mao na ka kini ang marching order ni Pinoy sa mga kongresista aron nga botohan ang RH Bill, Congressman? Well, kung ang pagtuon nato is mauna siyang usapan dito sa sulod sa House of Representatives na kung magboto ka for the motion to terminate, pro-RH ka, kunya, or kung magboto ka against the motion, anti-RH ka. Kung mao na ang appreciation nimo, it seems like mao ka na ang mensahe. Kay mao kini ang gusto sa presidente, mao kini ang makatabang siyang administration, basin mao na siya ang ginaingon na quote-unquote marching order lagi. Pero to be fair, so far, ang ginasulti man pod or ang instruction sa MOA diha sa House of Representatives is vote according to your conscience. So conscience vote kini. So walay pressure. Dili ingon na tungod kay LP ka required ka to vote for this, tungod kay NUP ka required ka to vote for this, di ba? Or tungod kay naa ka sa coalition sa LP, NP ug NPC required ka to vote for this. Ang usapan diyan, ang among kasabutan diha sa sulod is this is a conscience vote. So no offense to anybody, we will vote according to our conscience, according to sa among appreciation sa arguments, according pud sa kung unsa ang tan-aw namo ang pinakamaayo para sa atong nasod ug para sa atong future generations, para sa kaugmaon sa tanang Pilipino. So depende lagi na kung unsa ang appreciation nimo. Pero tanan naay gwapong intensyon. Ang mga pro-RH, gwapo man sa ilang intensyon,
Gwapo man sa mga anti-RH. Wala man pa nag-ingon na, ikaw sayop ka, mali ka, ikaw, ang imong mga argumento, ang imong gusto, dili na maayo para sa atong kaugmaon. Ikaw, mas dili maayo ang imong ginabuhat. Wala ta mag-ingon ana. Because everybody is looking out for the welfare of our country. Pero na ay two ways of doing it. Unya, kontra kayo. One way is to do this, the other way is saying, no, that's not the way to go. So, murag, nagi, mag-left ba ta, mag-right ba ta, murag ana na itabo. But everybody has good intentions. Okay, Congressman Carlos, si kanhing Presidente Gloria Macapagal Arroyo supaksab sa RH Bill. Ug ang sitwasyon gilantaw sa katawhan nga susama sa usa ka pasundayag no nga Aquino versus Arroyo. Unsa may imong tan-aw sa mga obserbasyon, Congressman? I don't think that's fair. No? Dili na siya fair. Let's not ginamadel na magmura ginaintriga na nato ingon ana ba. Kay siyempre mas lami siguro paminaw na showdown na gyud ni sa Arroyo, ani nga Aquino. This is a debate between uyon ba ka ani or dili. Pro RH ba ka or dili. So it doesn't matter kung dili man ni pro Aquino or pro Arroyo. Kay kung iyon ana, klaro, di ba? Kung iyon ana ang kinapag-usapan, dapat showdown na Arroyo Aquino. Pero no, this is pro RH ka ba or anti-RH? But na akong ipasabot, wala may instruction o wala may mga senyales or mga signals diha or wala may instruction o wala may ingon diha na, oh, if you're for the president, you vote this. Walay ingin anang klaseng pagpugos. Okay. Diba? So, conscience vote yun siya. So, you cannot brand it as Arroyo, Arroyo versus Aquino. Kay dili man ni siya politika. dili man ni siya politika, dili man ni siya pagsugo. Wala may pagsugo kini. Na kung di ka moboto ani dito ka sa Pikas Campo, wala ingon ana. This is a conscience vote. So unfair kayo kanang reports na i-showdown lagi ka na. No, it's pro RH or anti-RH ka. Okay. Doon na pala yung controversial bill diya sa Kongreso, Congressman Carlo, no? Ang Freedom on Information Bill. Muyon kabas bana ni House Deputy Speaker Irene Tañada nga mapasa daw sa Kongreso kining FOI bill karong Disyembre. Mahibawan nato na siya karong August 7. Kaya ang promise lagi is by August 7, i-report na siya sa Committee on Public Information. Okay. So, tingnan natin, no? Sa August 7, tanawon nato kung ma-report bagid siya sa Committee on Public Information. Karon kung dili siya ma-report sa August 7, alamin natin kung kailan i-report. Di ba? And I think that's the only way mag-gauge gyud nato kung matapos ni siya by December. But again, kinihanlan tungod kay kampanya na, di ba? Filing na sa October. I think it has to be done before October. Base sa report, Congressman Carlo Corrales, nga doon ay kristanan ang House Committee on Public Information sa pagkupot sa piplat ka mga gingon nga skutan sama nining right of reply provision nga gipasakan ni Nueva Ecija, Representative Rodolfo Antonino. Pwede ba nimong mahatagan o katinawon may kalabutan ini isyu? Tinuod na siya, no, na magoy provision na right of reply. Unya, syempre, ang mga sponsors sa Freedom of Information, dili sila gusto na dunay provision sa right of reply. So, medyo na-stuck up diri. So, ginatry pa natong kumbensihon si Congressman Antonino nga kung gusto gyud siya right of reply, it should be a separate bill. Dili dapat ma-insert sa bill sa Freedom of Information. Kung musugot siya niya na kung iya tong voluntarily na tanggalon niya ang right of reply provision niya, separate bill na lang to siya, pwede na ipasar tong Freedom of Information bill. So, na-stuck up gamay but we're still trying to convince Congressman Antonino ug ang uban pang mga kongresista. Dugang sa mga kontrobersyal nga hisgutan diya sa Kongreso, Congressman Carlo Corrales nga doon ay report nga sa publiko sa Makati Business Club ang iyon nga pagsupak sa charter change. Indikasyon ba ni nga pag-hisgutan sa Kongreso ang chat-cha sa di madugay? Napaminawan naman nato ang sulti ni Presidente. Nga matod pa ni Presidente Aquino nga tagaan niya og duha ka semana, 2 weeks ang iyang economic team
aron aron ilang tanawon ug ilang pag-aralan, studyuhan nila ang proposal for charter change on the economic provisions. So that's why yang gihatag sa economic team kay para tan-awon nila na ingan kung pwede ba. Now, katong sa Makati Business Club, tungod kay syempre gipasa ni Presidente Aquino dito sa economic team, mao na ang reaction sa Makati Business Club kay kung economics ang atong hisgutan, kung negosyo ang atong hisgutan, sila man ang one of the more influential na economic managers or kini mga dagkong mga negosyante, mga big businessmen, Makati Business Club man na siya. So kung gipasa ni Presidente dito sa economic team, so ang mensahe sa Makati Business Club, ingon ani. So I think that's the reason why nagsulti sila ingon ana kay para makaabot sa economic team, kay para makahatag sila og ilang recommendation sa Presidente, nakabalo sila kung unsay reaction gikan sa MBC. Okay, matod po sa Makati Business Club, Congressman Carlo, nga unta, unya na lang hisgutan kining charter change, inighuman na sa 2013 election. Muyon ka ba sa mga suggestion? Ang paghisgot, kanang moingon kang unya na hisgutan, I think pwede man ang hisgutan. Sama sa kanunay pud na akong ginaingon, ginasulti, na gani mi Committee on Constitutional Amendments diya sa House of Representatives nga ang iyang trabaho is to talk about, deliberate about charter change. So kung hisgutan lang ang atong hisgutan, yung panghisgot lang ang atong hisgutan, I think we're free to talk about it, whether or not it's before or after elections. Now, kung sa may among hisgutan karon sa 15th Congress, basin di ay makatabang po na pag-abot sa 16th Congress. Diba? So, para lang mabutang na siya sa record. So, karon ang records of the House, daghan na kaing records regarding kining mga discussion on amendments of the Constitution. Okay. Arita sa mga pangutana sa atong mga kabarangay, Congressman Carlo, no? Nahimong ulo sa mga balita si Vice President Gigi Marvin ay di palang dugay. Tungod sa iyang giingon nga sa madugay o madali, basin ma-impeach po kuno siya. Ang pangutana sa katawhan, Congressman Carlo, kung aduna ba'y samang kasikas diya sa Kongreso, kundi nagagikan ang tanang kaso sa impeachment. Wala. Kanang maong balita, ako lang po na siya na dungog sa radyo o nabasa sa mga mantalaan. Pero as far as the House of Representatives is concerned, wala. Wala yung nana. Di po yung mga pautana karon panahon na Congressman Carlo Nograles. Ang Nograles Sports and Cultural Dome nga inyong gibaro diya sa USEP. Kining nahimo ng usa ka major venue sa mga dagkong kasundayag ug mga konsyerto diri sa siyudad sa Davao. Una ang nilang komedyante si Vice Ganda ug karon bulanon sab ang gingon nga actress host singer nga si Ann Cortez nga adunay konsyerto diha sa Nograles Dome sa USEP. O sa imong personal nga gibati may kalabutan sa mga kalabuan Congressman? Well, syempre, nalipay ta og dako nga diha sa USEP Sports and Cultural Center, nanay duha, kining duha ka dagkong event. So, syempre, nalipay tagdako na ginagamit na ang USEP Sports and Cultural Center para sa inanang klaseng ng mga activities o mga events na makahatag og kalipay sa atong mga katawhan din sa syudad sa Davao. So, hinaot pa unta na magpadayon ka na siya ug daghan pa mga events susama ni ana ug syempre apil na diha mga sports events and cultural events. Kaya ang tinguhagid nato ani is syempre una makatabang sa USEP, ikaduha makahatag kalipay sa atong mga taga Davao ug syempre ikatulo na makatabang pud na sa pagdugang sa mga scholarships para sa mga kabataan. Nahimo kang dinapit nga bisita og aron nga magpasidungog sa unang batch gani sa migraduar sa Image LGU seminar nga gipasugdahan sa University of the Philippines ISSI, Congressman Carlo Nograles. Kining daghan ang nangutana kung unsa kuno ning Image LGU seminar. Seminar kini siya para sa atong mga lideres, mga barangay officials nato dinhi sa First District sa Davao City para mas mahimo silang mga epektibo nga mga opisyales para mas daghan sila mga idea, makakaton sila mga ideas na pwede nilang ma-implement para sa development sa ilang barangay. Unya kini siya ang naghatag sa seminar
taga University of the Philippines diha sa Diliman, taga diha sa College of Public Administration and Governance ug diri sa UP Institute of Small Scale Industries. So daghan kaayo mga lessons ug mga tools ang natudlo nila dito sa ato mga lideres sa unang distrito. Kunya syempre nakagraduate sila na sila certificate gikan sa UP. So dako kaayong syempre magpasigarbuhon kaayo na naa sila UP diploma. So dako kayong tabang kay kanang ilang mga nakaton ng mga skills o mga tools ma-implement po nila, magamit nila diha sa pag-manage nila sa ilang mga barangay. Congressman Carlo, napila yung concern sa katauhan, no? Nahimo ko no kang unod sa mga balita, di pa lang dugay tungkol sa imong suggestion nga i-subject po sa drug testing kining mga piloto. Palihog pa sa tamigdugang kalambigin. Manggoy na dakop ang mga PDEA agents diha sa Taguig nga gabaligya og shabu, kunya piloto di ay ni. So syempre nagpanic ni. Wala ningon na nag-shabu-shabu siya dito sa sulod sa eroplano ha. Pero na nagkaroon og bypass na nakuha na dakop sa mga PDEA agents unya pag background check nila piloto di ay. So syempre naalam mi anong ingon ana. So ingon mi kung sana siya ginagamit ang pagbiyahe niya sulod gawas sa nasod para mag-import og shabu. Gigamit ba niya ang iyahang trabaho isip piloto para mag-trade og shabu? Or ikaduha, addict ba siya? Unya ikatulo, pila ka sa atong mga piloto ang addict. So gikan sa ditong mong ideya na hantod niabot mi sa panawagan na kinihanlan imbestigohon sa kaap, mag-conduct og drug test sa tanang mga piloto, random drug testing, unya striktuhon ang paghatag og lisensya sa piloto, dapat na drug testing. So kining tanang mga suggestion among gisulti sa kaap, among gisulti sa PDEA, and I hope mauna siya ang ma-implement kay of course lisod na no kung naatay mga piloto na high, diba? Dili po nato gusto kana siya nga may tabo. Kung naatay mga findings ang mga bus driver nato high, diba? High sa drugs, mas lisod paminawon ang piloto sa eroplano na high sa drugs, diba? So kinihanlan, I think this is a wake up call. Kinihanlan striktuhon gyud nato kining pag-testing sa atong mga piloto and to ensure na walay piloto na inana klase. Delikado ni Sals kay gitawagan ni Gay, no? Kining dili piloto gusto mo lupad. Usa na kaning piloto nga adik, no? Sus Mario Josep. Anyway, matod ni Public Works Secretary Rogelio Singson, Congressman Carlo nga ang 43.72 billion kuno nga pondo, no, o ang 26.4% gikan sa 165 billion nga budget para sa infrastruktura karong sunod tuig, nakaandam kuno ni para sa Mindanao. Unsa imong reaksyon ni Congressman? Syempre nalipay ta, matud palagi na namo diha sa Mindanao, ang target gyud namo is makaabot mi sa 30%. So karon 26.4. 26.4. So medyo inching na ta dito sa paingon na ta sa 30%. Gamay na lang. So ang lipay ta na katong primero gikan sa 2010, 2011, 2012 na pabalik-balik namong ginasulti na 30% should be for Mindanao. You should give 30% for Mindanao. Pabalik-balik mi dapat 30% para sa Mindanao. So sige na magsulti ginana, at least karon ang DPWH naka-report nga lagi sila na 26.4. So medyo gamay na lang. Gamay na lang moabot na gyud ta diha sa 30%. Okay. Dapat ito yung mga pangutanan Congressman Carlo Morales, pero kung hindi na magiging ito kapugan, yung susunod sa itong programa, ang Kalambuan na program. O ka, syempre, kasi ka doon nagkapay kapuno, ito sa itong mga televiewers, ito sa mga tipaminaw, mga mitsahe, ika di mo Congressman Carlo Morales. Yes, alang sa tanan natong mga tigtanaw karon, una sa tanan, pagkabotohan na namo ang RH bill, ang gusto lang na kung isulti sa tanang mga naminaw nagtanaw karon, is kung unsa man ang boto sa kongresista, kinihanlan mahinumduman nato na ang tanang mga kongresista, ang ilang ginatanaw gyud is ang para sa tanaw nila ang pinakamaayo para sa interes sa atong nasod, para sa Pilipino o para sa kaugmaon pod sa atong
nasod ug para sa kapwa natong Pilipino. So bisan naa siya sa pro or naa siya sa anti, we have to understand na siyempre depende ka na sa pag-interpret, pagtanaw, pag-appreciate sa kongresista sa tanang mga argumento whether for or against the bill. Of course, isip ko sa Mindanaoan sad, kita maningkamot sab na pag-abot sa 2013 budget na mas daghan pod ang mahatag na kaayuhan para kanato dinhi sa Mindanao. So usap pod na sa mga trabaho nato. So ginabuhat namo ang tanan para marepresentaran ang atong katawhan Pilipino ug labi na ang mga taga Mindanao. So kayong tanan daghang kayong salamat sa kanunay ninyong pagtan-aw, pagsuporta. Ug siyempre pa sa akong asawa nga si Marga ug sa tulo na akong anak Mateo, Massimo ug Nika, kaniyong tanan daghang kayong salamat ug maayong adlaw. Okay, salamat kay Congressman Carlo Nograles. Pasalamatan ni Rafi Bermejo. Raf? Okay, pasalamatan na nato Sals no katong nagandam sa atong set si Jack ug ang nag makeup nato no si Kata Galineto. Ug gusto sa nako i-greet ang taga Golf View Executive Homes no. Happy Fiesta dia kaninyo. Siyempre, congratulations ug our best wishes to the Golf View Homeowners President si Paul Bermejo, akong igsoon Sals. Congratulations tol ug sa barangay kapitan sa Bago Aplaya kang kapitan na Tito Lazaro. Kininyo galas kanginan Rafi Bermejo nagingon. Daghang salamat may adlaw. Okay, siyempre sa itong mga tingpaminaw o mga televiewers, labi na kagtunay nila ni Attorney Joy Burgos ug Karen Lamorina. O siyempre, kang Bombit at Matit Castillo. Salamat inyo lagad sa Chato may adlaw. Kalambuan, Dalatana. Maayong adlaw. Dili tanan adunay igong kahigayunan aron makapakonsulta sa doktor, ingon man ang magpalit og tambal. Ang atong medical mission tubag sa ilang panginahanglan. Thank you very much, Carlo Nograles, para sa tambal nga libre nga mong gihatag. Pasalamat migdako kay Congressman Carlo sa mga tambal lagi panghatag niya sa mua, sa tanang taon lagi pangtabangan niya karong adlaw. Minaot pa nga magpadayon kini hangtod-sangtod ang maong matang sa tabang sa atong pinalanggang congressman. Padayon ang atong pag-alagad kini si Congressman Carlo Nograles para sa Tatak King.